mamit niyo dito? Basta, I'm free for interviews later. Meow meow. It's the last day of Congressman Kiko Barzaga. Kakaiba po talaga itong mga buhaya dito sa Congress, no? Biruin nyo ha, sinipa po nila si Congressman Barzaga, pinagtulungan po, pinagbotohan para lang po maasa ikatuparan na mapatahimik po itong batang ito na nagsisiwalat ng korupsyon na ginagawa po nila dyan sa Kongreso. O eto mga lodi, para malaman nyo kung ilan po ang mga buhaya na ayaw papaimbestigahan ang korupsyon dyan sa loob ng Kongreso. Ilan po silang bumoto? O ito po. With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted. Madam Chair, point of Representative order. Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. 265 po ang bumoto na sipain. Ito po si Congressman Kiko Barzaga dyan po sa Kongreso. Napakakapal ng mga mukha ninyo. Kung sino pa po yung kumakalaban sa korupsyon na nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., sila pa po yung pinapatahimik. Grabe, ang kakapal talaga ng mga mukha. O eto pa mga lodi, hindi pa dyan nagtatapos. Dahil kinasuhan din po siya nito ni NBI Director Matibag. File a complaint against Congressman Barzaga sa Ethics Committee and requesting for an investigation and eventually disciplinary actions to be taken by the Ethics Committee against Congressman Barzaga. Grabe, no? Napansin nyo ba? Lahat po ng nakakasuhan ngayon, napakalayo po dun sa flood control anomaly. Kung sino po yung nagsisiwalat ng anomalya at nagdadawit po kay Romualdez, sila po yung kinakasuhan nitong NBI. Unahin na natin yan mga lodi. Si Senator Bato de la Rosa, ICC daw. Pero si NBI Director ang gustong humuli. Tapos ito po si Senator Jinggoy Estrada, hinuli rin po na si IDG. Tapos ngayon, ito rin po si Director Matibag, nagkaso po kay Congressman Kiko Barzaga. At marami pa po yan mga lodi, abangan pa po natin yan. Basta, ito lang po yung tip ko sa inyo. Kapag kalaban po ng administrasyon, kaso po agad yan. Pero, kapag ka-line up po ni Marcos Jr., sila Erwin Tulfo, Senator Soto, Senator Ping Lacson, Hontiveros, at yung iba pa po mga lodi na nadadawit po dito sa mga maanumalyang mali-malitang pera, lalong-lalo na po dito sa Congress na sila po talagang nanamasa po ng pera ng taong bayan, hindi po magkakaroon ng kaso. Sige nga, ipagyabangan ninyo dito sa comment section mga tansong talangka. Sino ang kaalyado ni Marcos Jr. na nakasuhan di hamak na mas maraming nagtuturong perang kinulimbat sa panahon po ng 2025 budget? Di ba wala? Lalo na si Martin Romualdez. Ang mga nakasuhan lang ay yung mga hindi kilala na DPWH official, yung kunyaring kontraktor, yung Diskaya, mga lodi, pero dinawit po si Martin Romualdez ng Diskaya, pero hindi pa rin po nakakasuhan kahit isang kaso si Martin Romualdez, ni Ombudsman Rimulya, ni Director Matibag, ni John Vic Rimulya. Wala pa pong nagkakaso dyan mga lodi. Diba? Ang kakapal ng mga muka. Ngayon, tanungin po natin, patas po ba ang ating batas dito sa bansa sa pamumuno ni Marcos Jr.? Diba hindi? Kung sino po yung nag-iingay about sa flood control, sila po yung pinapatahimik. Dahil ang madadawi talaga dito, yung tunay na mastermind. Walang iba kundi si Martin Romualdez at si PBBM. Kaya mga lodi, itong ginagawa ng pagkakaso sa mga nagsasalita about sa flood control, yung gusto pa imbestigahan ng flood control anomaly, sila po yung mga taong tatamaan o sasagasaan nitong pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. At lalong-lalo na po yung pag-iingay ng mga kongresista. Huwag na po tayo palinlang mga lodi, klarong-klaro naman. Di na tayo mga tanga na pinapaikot pa nitong mga media na to. Dahil kung susundin lang po natin yung sinabi ni Marcos Jr. na sila po talaga nagsimulang pang-imbestigahan ito, pero bakit wala pong nakasuhan ni isang na nagdinawit ng 18 Marines mga lodi. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.